Nagpadala na raw ng imbitasyon ang Malacanang sa United Nations Special Rapporteur para imbestigahan ang dimanoy mga kaso ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Pero ang Pangulo may hamon din sa UN. May report si Joseph Morong. Pahayag ng palasyo kay Dr. Agnes Callamard, ang UN Special Rapporteur for Extrajudicial Executions, ipinadala ang imbitasyon para makita raw nito mismo kung may legal na basehan ng mga batikos sa Pangulo. Sana raw imbestigahan din ang pagpatay sa mga pulis sa mga lehitimong operasyon. In its invitation, the palace also urged, and I think this is notable, the UN Rapporteur to include in her investigation the killings of law enforcers by drug suspects so that she could obtain an accurate perspective of the drug problem in the country. Pero ang pinakamabigat na nakalagay sa sulat, gusto rin ng palasyo na makapagtanong mismo si Pangulong Duterte sa United Nations at sa mga testigo nito. May karapatan naman daw siguro ang Pangulo na malaman ang motibo sa investigasyon ng UN at kung bakit parang siya lamang ang umunoy pinagdidiskatahan ng UN gayong may mga pagpatay din sa ibang bansa. Dapat din daw gawin na under oath ang lahat ng testimonya ng mga testigo para masigurong katotohanan lamang ang sasabihin ng mga ito. Sakto namang naglabas ng ulat ang UN Human Rights Council ng kanilang review sa Pilipinas. Nanawagan ito na itigil na ang umano'y extrajudicial killing sa mga drug user. Nag-aalala raw ang Human Rights Council na mga deklarasyon ng mataas na opisyal ng gobyerno sa kampanya kontra droga ay maaaring nakakaengganyo at nakakapag-legitimize sa karahasan sa mga nagdodroga kasama ng extrajudicial killings. Kahapon, iginiit ulit ng Pangulo na hindi gobyerno nasa likod ng mga pagpatay sa ilang drug addict. Nakarating na sa UN Special Rapporteur ang media reports tungkol sa imbitasyong bumisita sa Pilipinas at mag-imbestiga hinggil sa extrajudicial killings. Hinihintay raw nila ang sulat at kompirmasyon hinggil dito. Sa commissioning naman ng BRB Tubahata sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Coast Guard, sinabi ng Pangulo na bukod sa UN, sumulat na rin daw siya kay US President Barack Obama at European Union. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano ang laman ng sulat sa US at EU, pero sa UN Rapporteur, ang gusto raw ni Duterte, pag nagpunta sa Pilipinas, magharapan sila. It shall be open to the public. Ask me any question under the sun. The only thing that I ask of you is to afford me the right to be heard. And then, allow me some questions so that I would know that you are not heaping lies on me. Sabi ng Pangulo kung totoo raw na kaalyado ng Pilipinas ang ilang bansa, dapat daw ay tumutulong ito sa paggawa ng mga drug rehabilitation centers tulad ng ginawa ng China sa Nueva Ecija. Narito sinabi ng DOH na ang rehab na ipinapatayo sa Nueva Ecija ay sa tulong ng isang pribadong individual ng isang Chinese philanthropist. Muling inulit ng Pangulo na huli na talaga ang FIBLEX exercises sa Tarlac, Zambales at wag na raw maghanda sa susunod na taon. Do not prepare, I told the Defense Secretary Lorenzana. Do not make preparations for next year's. I do not want it anymore. And I will chart an independent foreign policy. We will not break our alliances, the U.S. RP. But we need not really, break or abrogate existing treaties. Sa kabila naman ng mga kontrobersiya sa unang 3 buwan niya sa pwesto, pasado sa nakararaming Pilipino ang performance ng Pangulo base sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. 86% ang nagsabing approve sila sa performance ng Pangulo, 3% lamang ang nagsabing hindi sila approve, 11% naman ang hindi makapagpasya. Ang 91% na trust rating naman ng Pangulo noong Hulyo bagyang bumaba sa 86% sa pinakahuling datos. Pero mas mataas pa rin ito kaysa sa mga hindi nagtitiwala sa kanya na nasa 3% lamang, habang 11% naman ang undecided. Ginawa ang survey mula September 25 hanggang October 1 sa 1,200 respondents at may margin of error na ±3%. Joseph Morong, GMA News.